Kapatid, kung takot kang magsalita, humarap sa laban, o magsimula ulit, huminto ka sandali. May mensahe ang Diyos para sa puso mong pagod. Ngayong July 10, 2026, Biyernes ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, pinapaalala sa atin ng mabuting balita na isinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Ipinapadala ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya kailangan nilang maging maingat, marunong, ngunit simple at mababa ang loob." Kapatid, parang buhay natin ito sa maraming araw. May mga panahon na ang daming laban. Sa trabaho, kailangan mong maging matatag. Sa bahay, kailangan mong ngumiti kahit pagod ka na. Sa pamilya, ikaw ang inaasahang umintindi. Sa buhay abroad, kailangang kayanin ang lungkot. At minsan, kapag pinili mong maging mabuti, may hindi pa rin makakaintindi. Pero sinabi ni Jesus, "Huwag kayong mabahala sa sasabihin ninyo. Ang Espiritu ng Ama ang gagabay sa inyo." Hindi ibig sabihin ito na mawawala agad ang problema. Hindi rin ibig sabihin na hindi ka na masasaktan. Pero pinapaalala ng Panginoon na hindi ka haharap mag-isa. Kasama mo siya. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Oseas, naririnig natin ang panawagan ng Diyos. Bumalik ka sa akin. Kahit nagkamali ang tao, ang Diyos ay handang magpatawad, magpagaling, at magpanibago. Ang puso ng Diyos ay hindi puso ng pananakot. Ito ay puso ng awa. Kaya kung pakiramdam mo, lumayo ka na sa Diyos, huwag kang matakot bumalik. Kung may kasalanang bumabagabag sa iyo, lumapit ka. Kung napagod kang maging matatag para sa lahat, sabihin mo sa Diyos, "Panginoon, tulungan mo ako." Sa araw ding ito, inaalala rin ng simbahan sina Santos Rufina at Secunda, mga martir na nagpatotoo sa pananampalataya. Paalala sila sa atin na ang pananampalataya ay hindi lang sinasabi sa simbahan. Isinasabuhay ito sa gitna ng takot, pressure, at pagsubok. Pero para sa atin ngayon, ang tapang ng pananampalataya ay maaaring magsimula sa simpleng katapatan. Hindi gumanti, hindi magsinungaling, hindi bumitaw sa dasal, hindi sumuko sa kabutihan. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Ang tunay na lakas ng Kristiyano ay hindi palaging malakas ang boses. Minsan, ito ay tahimik na pagtitiwala. Minsan, ito ay pagpili ng kabutihan kahit mahirap. Minsan, ito ay pagdarasal bago sumagot. Minsan, ito ay paghinga ng malalim at pagsasabing, "Diyos ko, ikaw ang bahala." Kung ikaw ay magulang, ipanalangin mo ang iyong tahanan. Kung ikaw ay OFW, ipagkatiwala mo sa Diyos ang pamilya mong malayo. Kung ikaw ay may sakit, pagod, o nag-aalala sa pera, hawakan mo ang pag-asang hindi ka iiwan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong matatag, ngunit maamo. Gabayan mo kami sa aming mga salita, desisyon, at pakikitungo sa kapwa. Kung kami ay natatakot, ipadama mo sa amin ang presensya ng Espiritu Santo. Kung kami ay nanghihina, palakasin mo kami. Kung kami ay nasasaktan, pagalingin mo ang aming puso. Ingatan mo ang aming pamilya, lalo na ang mga mahal naming nasa malayo. Turuan mo kaming bumalik sa iyo araw-araw. At gawin mo kaming tagapagdala ng kapayapaan, katapatan, at pag-asa. Amen. Kapatid, kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments. Amen. Ay comment mo rin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin ngayon.